Kawaki i-absorb ang mga Shinju na sina Jura, Hidari, Bug at Matsuri upang magkaroon ng lakas para patayin si Boruto at wasakin ng Konoha? Bakit at paano nga ba mangyayari ito? Pag-usapan natin yan, pakipindot nga muna ng like and dati na ngang simulan. Bakit at paano? Simulan nga nating sagutin ang tanong na bakit kakailanganin itong si Kawaki ang lakas ng mga Shinju para talunin si Boruto. Dito nga guys sa Boruto 2 Blue Vortex ay makikita nga natin na itong si Kawaki nga na dating ang itinuturing bilang isa sa mga pinakamalakas na karakter sa series nagmukha lang basahan na palaging tumba o tulog sa mga kalaban dito sa time skip. Una nga nating nakita yung bumagsak si Kawaki sa poison ni Mitsuki. Pangalawa nga nung tulog si Kawaki sa suntok ni Jura sa chapter 8 at dito nga sa chapter 9 nung isang beses lang binara ni Boruto si Kawaki at tumba agad dito si Kawaki. Si Boruto na nga mismo ang nagsabi dito na nakakaawa nga daw itong si Kawaki dahil matapos nga ang 3 taong time skip halos wala man lang daw na naging improvement pagdating sa lakas itong si Kawaki. So bakit nga ba hindi lumakas si Kawaki guys? So kahit nga si Kawaki ay isang Otsutsuki level pagdating sa lakas, mas malakas pa nga siya kay Jigen guys. Pero ito nga lang ay dahil sa lakas na ibinigay sa kanya ng kanyang Karma Seal. At ang mali nga dito kay Kawaki yung hindi niya paniniwala sa konsepto at idea ng training o yung traditional way ng mga shinobi para lumakas. Yan nga yung mindset ni Kawaki na ipinakita sa atin sa chapter 58 ng Boruto Part 1. Nasabi nga dito ni Kawaki na look, oo okay lang matutunan ko ang basics pero isipin nyo, ilang taon nga ba ang aabutin para magkaroon tayo ng lakas para talunin si Code? 5? 10 years? What a joke! Maaaring ang shinobi training nga ay ang nakasanayan nyo at tradisyon. Pero para sa akin nga sobrang inefficient nga nito at sobrang tagal na panahon ng gugugulin para lamang lumakas. So yan guys, hindi nga nakikita nitong si Kawaki yung value ng shinobi training. Nakabaliktaran nga nitong si Boruto dahil dito nga sa time skip, during the 3-year time skip nga ay ginugol ni Boruto yung oras niya at panahon para mag-training at matuto ng iba't ibang ninjutsu katulad ng Flying Raijin, Purple Lightning, Rasengan Uzuhiko at sobrang dami pang iba na hindi natin alam. At itong mga natutunan nga ni Boruto during the 3-year time skip ay yung mga naging way niya o paraan para talunin si Code, Mitsuki at Kawaki ng walang kahirap-hirap. Pwede nga guys na ma-realize yan ni Kawaki sa mga susunod na chapters na tama nga rin ang method nitong si Boruto. Pero dahil nga sa pride at ego ni Kawaki siguradong ipipilit pa rin niya na may mas mabilis na paraan para lumakas. At dito nga hahanap si Kawaki ng ibang paraan. At dito nga siguradong lalapitan niya si Amado para itanong ang mga paraan at mga options na meron sila. At dito nga guys dahil matalino nga itong si Amado magkakaroon nga siya ng clever idea. Ang gamitin ng mga Shinju na umaatake sa Konoha para sa ikalalakas ni Kawaki. Ang i-absorb ni Kawaki itong mga Shinju na ito. So paano nga ba ito mangyayari guys? As we all know, ang mga Otsutsuki nga at mga gods ay may kakayahan na i-absorb ang chakra ng Ten Tails o kahit ang mismong Divine Tree. Yan nga ay nakita na natin noon na ginawa ni Obito, Madara at Kaguya noong 4th Great Ninja War na nagbigay nga sa kanila ng matinding kapangyarihan. Sa kasalukuyan nga ang lakas nitong si Kawaki ay high Otsutsuki level na. Pero wala nga siyang binatbat sa mga nilalang na kasing lakas ni Boruto at mga Shinju. Kaya nga ang ibibigay dito ni Amado yung idea na ito kay Kawaki. Since ito nga ay isa ring opportunity para kay Kawaki na mas lumakas pa at mas lumaki pa ang tsansa na magtagumpay sa kanyang goal na talunin si Boruto at ubusin ng mga Otsutsuki clan members. At hindi nga magdadalawang isip si Kawaki na gawin ito dahil gagawin naman talaga lahat ni Kawaki ang lahat para lang ma-achieve yung mga ambition niya. Even to the point na patayin nga niya yung kanyang itinuturing na best friend o kapatid na si Boruto na nangyari nga sa chapter 66 para lang sa 7th Hokage. Grabe yung obsession. So ang mangyayari nga dito ay hahanap nga ng paraan si Kawaki at Amado para ma-absorb ang mga Shinju sa pamamagitan ng kaalaman ni Amado pagdating sa mga Otsutsuki. Hindi nga natin alam kung si Jura lang ang i-absorb ni Kawaki o lahat silang apat. Pero either way ito nga ang magbibigay siguro ng lakas at kapangyarihan dito kay Kawaki na sapat na para makipagsabayan dito kay Boruto. Katulad nga ng nakita natin dito sa episode 1. Ang kaso nga lang magkakaroon nga ng matinding side effect ito sa utak ni Kawaki. Dudurugin nga ni Kawaki ang lahat tulad nga ng nakita rin natin sa episode 1, ang pagkawasak nga ng buong Konoha. Ito nga isa kadahilan ng ang personality at utak nga dito ni Kawaki ay may impluwensyahan ng Divine Tree. Tulad na lang din kung paano nagsuffer noon si Obito ng psychological breakdown noong time nga na naging isa siyang Ten Tails Jinchuriki sa kalagitnaan ng 4th Great Ninja War. And this is also the reason kung bakit sa first episode nga ay makikita natin na sobrang cold ng demeanor ni Kawaki. Sobrang nonchalant, medyo hawig nga ni Hidari at Jura yung personality at demeanor dito ni Kawaki.
At ito nga ay pwedeng sa kadahilan ng naimpluwensyahan nga ng Shinju ang utak ni Kawaki. Pero this is only a theory, ano sa tingin nyo? Comment down, like the video and subscribe dito sa ating bagong channel kung saan ako mag-upload ng mga malulupit na videos. So paabutin natin ng 1K subs yan and bye bye.